paklang VECC na, Violence Against Crime and Corruption. That is how you expound the VECC. Asa kay pasabot na ko kanang VECC mo ari dinhi sa mo personal pag-ari diri para tabangan katong konsyal nga babae nga siya palagi ang nag-witness sa mga buy-bust operation natin dito sa Osamis. Binaril, pinatay diyan harapan mismo ng merkado malapit sa bahay ni Mayor Aldong. Doon pat dumaan sa harapan ng bahay ni Vice Mayor at saka ni Mayor. Bakit walang nag-imbestigan taga nasyonal? Kaya nga sabi ko pa kahapon ng press con natin na nag-inimbita ko, and I would like to masabi ko na challenge sa national media, mga practitioner na magpunta kayo rito sa Osamis. Tutukan nyo itong Osamis. Kay kawawa ang Osamis. Kawawa. Hindi kawawa yung mga tao na nasa posisyon ngayon na binaliktad na lang ang istorya. Kundi kawawa yung mga nakatira dito sa Osamis or mga Osamis nun na 100% na injustice, no? Na kinuha yung karapatan nilang mabuhay ng simple, mapayapa dahil lang sa mga isang apelido dito sa Osamis na naghawak na may personal interest sa pamunuan nila. So, yun lang siguro. O kung totoo ka na media or media practitioner, kung totoo kayo na sa nasyonal na yun ang para sa inyo, hindi kayo takot, punta kayo rito. Okay, bakit tagawa nyo yan sa Albuera? Ang ganda sa Albuera, lahat transparent tayo doon. ABS-CBN, PTV4, GMA, lahat, ang dami. Hindi na ako magsabi. Sila mismo nakakita sa sitwasyon ng proseso natin. Dito, iba. Pagka may pira, talagang may pira man yun. Sir, ma'am, very obvious. Saka, wag nyo lang dumihan ang yung word ng media ba, yung department ng media sa mga personal interest lang. Number one, ako, biktima na ako ngayon. No? Kasi nalaman ko na lang na nagpalabas ng video footage yung Channel 7 yung a month, no, after nangyari yung paghuli natin sa kay Judge Hernandez. Saan ngayon yung media na pinanggalingan ng video footage? Saan ngayon ang masabi ninyo na biktima ng pangbubugbog? Huwag nyo nang masyado dumihan yung media department. Kay maraming mga tao na nagtrabaho ng totoo, no, as a media practitioner, pero nasira lang. Makita naman natin ngayon kung anong involvement ng money, no, because sinong mga tao nito na biktima, sabi natin na namatayan, magdala sa kanila sa Manila para lang ma-interview. Sino nagproseso ng interview? Bakit hindi? Bakit takot kayo? Matakot kayo kay Espinido na si Espinido lang nag-isa dito sa Osamis? Lahat naman dito mga na-involved or mga politiko hindi sangayon kay Espinido kasi hindi man sila nag-request kay Espinido, no? Bakit hindi niyo isabi na may sinong politiko hindi wag niyo na lang ako pagsabihan kasi hindi ako natao kahapon, no? So, at least ganun lang ba na masabi natin may namatay, legitimate ang operasyon natin. May 6 na series of incident na nagawa, robbery, murder, shooting incident. Sila ang may pakana. So, inoperasyon na natin. Nakuha. Magsabi naman nakuha na. Pinatay. Tapos, binilad pa sa araw yung namatay. Anong human rights niyan? Siyempre, mas human rights kung iwanan natin yung patay doon, yung bangkay doon sa bundok, nakakainin nyo ng aso. So, trabaho yan ng pulis na right after may operasyon, suko natin. Natagalan yung suko natin, dinala natin dito for identification at saka para proper disposition na mabigay natin sa mga punerarya yung mga namatay.
hindi ka agad hindi ka pa nga kayo nagpunta dito. Pero, yun ang kagandahan sa inyo mga taga-media, kaya maraming nagtingin sa inyo ba? No? Believe ako. Maganda kayo, maraming nakatingin sa inyo na matitinong pangisip at saka hindi matino, na parang kung ano yung sinabi nyo, makaabot ka agad sa mga tao. Marumi, masama, maganda, insakto, hindi insakto ang isasalita ninyo. Pabor kayo, kayo ang nandyan. Pero para sultian ko kayo, pagsabihan ko kayo, hindi sa atin lahat. Sabi ni Kuya Kim, ang buhay ng tao ay wither-wither lang. So, sabi ni King Solomon sa Ecclesiastes, sa Book of Ecclesiastes, nagsabi na, God will judge for those who do good or bad. Even done in secret, there is a consequence. Hindi kayo palagi nasa dyaryo. Hindi kayo palagi mamamahayag. Hindi kayo palagi nasa press, no? Hindi kayo palagi nandyan. At least, kung hindi kayo madali ngayon, yung mga anak nyo, may time rin, may time. Pero ang sa akin lang sana, sa akin, nagtrabaho ako ng totoo. Yung sinabi ko, yun ang ginawa ko. Yun lang. Huwag lang sana magganon ba? Dahil sa pira, masilawan tayo sa pira. Mabulag na tayo. Mawala na yung prinsipyo natin ng tao na may prinsipyo na hindi mabayaran, hindi mabili. Nag-operasyon na palagi. Ano lang ang mga masasabi natin na isyu? Simula tayo ng December, yun lang isyu. Una, yung binugbog 1 month after. Binuhay kasi may conflict namin ni Vice Mayor. Yun, sabi si Mayor na hinaras. So, hinaras, sagot na naman tayo. Pangalawa ngayon, may operasyon to. Anong gusto nyo? Hindi nila mag-operasyon ang polis? Sa karami-rami, sa problema sa Osamis, na 100% natutuwa, nasiyahan sa ginawa ng polis natin ditong bago. Sino man ang nagreklamo lang sa mga operasyon natin sa polis dito, walang iba. Ikaw lang, Madam Auring. Ikaw lang, Nyorito. Pero hindi tayo doon, hindi tayo, talagang may naatay abdan. So, I would like to ask a favor, no? Balik agad sa national natin mga media. Yung mga very familiar, Sir Noli De Castro, Sir Mike Enriquez, or sinong may mga hawak yung media, mga channel, na itry nyo naman, paabutin nyo yung media nyo dito sa Osamis, i-monitor nyo kay this is high value target. Prominente, mga involved dito, alam nyo naman, sinabi na ni President. Ano man lang si Espinosa, bakit tinutukan ng mabuti si Espinosa na drug lord rin yun ng Albuera? Bakit hindi dito sa Osamis padalhin nyo yung mga taga-media nyo para sila mismo magsabi kung ano katotoo yung operasyon ni Espinido? And again, I would like to challenge you na lahat ng national media. CNN, kung saan na media ikaw dapat iwan ko kung makarating ba to. Walang magtingin aning KMTV doon sa national, mayroon ba? Ipadala nyo. And I would like to ask sa presidente natin, Sir President, nagpapasalamat ako at saka sa mga tao dito sa Osamis na binigyan mo ng pagkataon na masign ako dito sa Osamis. Saka ang daming mga tao na tuwa, 100% na nung umpisa pa 1970s, martial law right after, magnanakaw na, and all known na. Pagkatapos dumating ang Kuratong Baliling against insurgency, against communism. Maganda ang organisasyon. Ang mga tao na nasa Kuratong Baliling group, sila na ang nagsagawa ng kamalian. Nadala na yung Kuratong Baliling, in which ang Kuratong Baliling inorganize yan against mga NPA, sabi natin, communist. Pero ang mga tao na member dyan, nagsagawa ng maganda, ng masama, kaya
na masamaan na parang nabahiran din ng hindi magandang information o balita yung Kuratong Baliling. So, ganun ang nangyayari. Individual man, andito, ang grupo is Osamis Organized Crime Groups. Isa lang yan, Osamis Organized Crime Groups. Kaya ikaw, kung hindi ka na magamit sa grupo ng Osamis Organized Crime Groups, ipapahuli ka na sa pulis. Ipapatay ka na sa pulis. Kaya nag-iba ka na, hindi ka na sumali sa grupo ng isang grupo ng pamilya dito sa Osamis. So, ganito na ang Osamis. Alam ko na lahat ang Osamis. So, nagpasalamat ako sa kay President Duterte din na tinignan. Lalo na kay Chief PNP. Nagpasalamat ako kay Chief PNP na tinignan talaga ang Osamis. So, we are here para matuloy yung vision at saka yung mission ni President at saka Chief PNP. Pero nagsagawa talaga itong grupo na to, no? Mga organized crime group sa Osamis para mabahiran tayo ng kasamaan na maparilib lang. Ganun lang. Maparilib lang tayo. Pero alam ko naman na may prinsipyo sila ni President si President at saka si Chief PNP. May mga prinsipyo yan. Hindi yan. May mga prinsipyo yan. Pero ako, i-challenge ko talaga ang mga lahat ng mga media personalities or media. Masabi natin na correspondents, no? Mga correspondent nga, Juan, tutukan nyo ang Osamis. Tutukan nyo, kaya para hindi kayo mabula ba? Kaya talaga binubula kayo, mabiktima na kayo ng pambubula ng Osamis Organized Crime Groups. Biktima na kayo. Ngayon, may mga biktima na. 2 ng channel na biktima ng Organized Crime Groups dito sa Osamis. Masabi ko biktima kasi go and go kaagad o hindi pa nyo tinignan kung ano katotoo. Walang anong basihan, yung managsabi lang. Wala. Because of person na malalaki, may posisyon, nakaabot yung mga information. So, ganun katindi ang grupo sa Osamis Organized Crime Groups. Kaya nila, may pira sila, kaya nila magdala, mag-display ng mga mukha ng mga tao na masasabi lang nila na na-inhustisihan, na injustice. How about yung mga pinatay? Yung ngayon, siyam lang, hindi nga siyam ang nagpunta doon. 3 lang siguro yan, 4, 3. Yung namatay nang wala pa sa Espinido dito, hanggang nandito na sa Espinido. Paano yung mga tao na yan? Tingnan nyo naman mga taga-national media. Tingnan nyo, kawawa sila, naghintay sila dito, yung mga tao dito na namatayan, naghintay sa inyo, mga taga-media sa national. Mga politician sa taas, naghintay ang mga tao rito. Maski na maliit na nakapagbigay tayo sa kanila ng seguridad. Natuwa na sila, nasayahan na sila. Pagkatapos, ngayon, nagsagawa naman ng kaibahan yung organized crime groups, Osamis Organized Crime Groups dito para ma-relieve ako. Ako, wala naman akong problema, sir, ma'am. Yung presidente natin, wala naman akong problema. Sa Chief PNP natin, kaya maski saan ako niyo ilagay, sir, I consider that is an order with consent from my God. Wala akong kinatakutan as long I am a law enforcer. Wala akong kinatakutan kay I enjoy my job being a law enforcer. Yun lang, hindi ako. Kaya ang sa akin lang sana, yun lang, hindi tayo mabili, hindi tayo mabinta. Ganun ba? Di tayo mabaligya, di tayo mapalit mo. Orag din na, prinsipyo na to. Tiwason tani. Tiwason pa na to ni sir. Kay grabe ni nga, kabati. Kini mga tawhana. Dili ni malinaw ang Osamis kung magpabili ni sa posisyon. So, tiyan mo. Pero ako, I am trying myself to convince them na sana magsurrender yung wala
na ba? Okay na, tapos na. Yung parang, iwanan na yun, nakaraan. Yung nga sabi ko, lit baygan, bibaygan, tapos na yan. Ngayon magbago na, ikuan lahat. Kung para makita ang magbago, hindi sa salita lang. Hindi sa salita. Hindi yun pwede sa salita lang. Ipakita yan sa gawa. Sa gawa, ipakita yung pagsasalita. So, yun ang mga nangyari. Kahapon, na-witness kayo. Ang Grupo Al na nag-bypass na naman tayo. Sinong mga tao nitong involved sa bypass natin kahapon? Workers ng City Government Unit. Hindi lang natin nahuli. Under din ng Osamis Local Government Unit involved. So, nandiyan talaga. Ang sa akin lang sana, the best thing you do is I would like to suggest na kooperasyon na lang. Dalhin nyo ng mga tao dito, mag-surrender. Pero sabi pa nga ng iba, hindi talaga mag-surrender kasi mayroon mga advisor din na matatapos si Espinido, matapos ang presidente natin, mo-retire na si PNP, sila na balik na sila sa kanilang pwesto. Kay sa akin lang ha, ang may gusto lang na ako ma-assign dito, ang presidente lang at saka si PNP, other than them. Hindi gusto yon kasi yun na na-influensya na kay this is an organized, well-organized crime groups ng Osamis. Isa lang na apelido ang nagdala. So, gusto man nyo yung ganito, sa akin lang sana, hindi na ako gusto yung interview, but I would like to reply, to answer all issue, yung allegation na ginawa ninyo, dito magkaalaman tayo. Supposedly, just keep our mouth shut. Hintayin na lang. Pero ang ginawa nyo, kayo panay ng para yung advisor nyo ba, bugo na inyong advisor. No? Bulok ng inyong advisor, bugo. Very dull. Walang pira lang yung hinawak ng advisor nyo, pira lang ang inintindi, pira lang. Na makita kayo, bigyan niyo naman. Marami kayong pira pero bulok. December ka nag-assume as AP sa pulisan dito sa Osamis City. Tungkol kayo doon na kayo mission. Pinadala ka sa presidente. Pinadala sa inyong PNP chief. Si Bato. Sir, unom nakakabulan, magpito na. Kanya, ngano mo ko doon yung nakapangutan kadaghanan nga ang imong giingon din imong expectation din nga binaril o kinilo ang mga shabu, pero sa dihang bypass operation mo wagi bisan isa na lang ka kilo ang nakuha sa imong kasulod sir. Di man ta kabuot ana. ang mangita tag kinilo kay atong ibutang mo atong nakuha. Pero makita nimo kay bypass nga ni ultimo gamay ra puy makuha. Dili man nato makuha ang dako kun di ta magsugod sa gamay. Dili ta kaila sa drug lord kun dili ta makadakop sa iyang batos. Di lang magdali unong pangani ka buwan in which sa whole asa pod ka mangita kita puy number 1 permi sa dakop na ay mga isyu nga gumikan kay na ay reward. Uy, wa akong pakialam anang reward kay ako nang trabaho, that is my job. As a law enforcer, even in my previous place na I assigned as a chief of police, wa ako pakialam anang reward. Kung naa, mas maayo ang kinsa man po ng kwarta nga ihatag, dili man na imo. Sa gobyerno man po na. No? Sa mga tao man po ng kananaang reward, dili man na imo. Inggit ka lang. Trabaho na sa Espinido. Wala ayaw pagtagain yung reward. Go. Magsakit akong tiyan. Inunsa mo. Mo trabaho gid sa Espinido, may reward or na. I have supposedly 4 ka meritorious, 3 ka meritorious. Pero wa na nako na maatiman na. Kay dili ko hilig ana. Not unless ang akong chief PNP o RD mo magsulti. Espinido apply. Pero kung wa pag lang ko aslo nga ako na pulis lang.
Tinga na si Espinido. Dapat kernel na ko karon. Una-unaon ninyo na ako'y tulo ka meritorious nga nilabay nga wa na ako na ma-apply. Kay dili ko gusto nga ako'y ang akong gusto ang akong labaw magtan-aw apply. Pero ako pakialam ana, kaaslo nga ako nalipay nga na pulis ko. Makatabang ko sa mga tao nga nagkinahanglan. Dini sa Osamis, kamo nga mga tao, ayaw mo pagkaguol. Tabangi lang ko niyo ampo niya. Tabang po mo anang informasyon para makuha nato ng pinakadako dini sa Osamis. Tabang lang. Ayaw mo pagkaguol nga sa himuon. Kamo, siguro, mga pila ka buwan gikan karon, pila ka adlaw gikan karon, kung tugutan pa ko sa atong Ginoo og si PNP nga mo extendan din mo lawig. Na mag-suggest ko ninyo, mo invite ko ninyo nga mag-usa ta. Anak ta sa grandstand sa National Elementary School. Puno na to mga tao, tanaw na to, suklo na to, kinsay mga tao willing nga dinhira ko mag puyo sa Osamis na maghimong mayor, may dili willing nga atong ipakita dinhi, ipatigbabaw natong hustisya. Di mo mahadlok. Mission accomplished. Mission accomplished.